Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maaliwalas ang property ng mga Alvarez. Nasa pinakagitna ng malawak na lote ang dalawang palapag na modernong bahay ng mga ito. Sa harap ng malaking bahay ay malapad na espasyo kung saan idinaraos ang pagtitipon para sa kaarawan ng ina ni Bernard. Tila karpet ang lunti ang damuhan na parang sadyang inilatag sa ibabaw ng pantay na lupa. Sa isang panig ay makikita ang hugis parehabang pool. Sa poolside ay ang mahabang buffet table na punong-puno ng iba't ibang klase ng pagkain. Si Liana ay nakaupo lang sa table kung saan naroroon ang pamilya Salvacion. Tahimik lang siya roon. Sobrang dami ng bisita ng mga Alvarez. Halos kilala lahat ng papa niya ang mga naroroon. Hindi niya na rin mabilang kung gaano na karaming bisita ang lumapit sa papa niya at nakikipagkamay. Kahit si Dylan ay maraming kakilala. Ganoon din ang mama niya at si Nicole. Siya lang ang walang makitang pamilyar na mukha roon. Ma, kukuha lang muna ako ng inumin. Paalam niya sa mama niya. Tawagin na lang natin ang serbidor. Suhestyon naman ito sa kanya. Lumingap ito sa paligid at naghanap ng serbidor. Naka-uniforme ang mga ito at may maskarang suot sa mukha. Ay hindi na po ma, ako na lang ho. Gusto rin kasi niya maglakad-lakad at mapag-isa. Hindi naman siya nakalimutang kausapin ni Nicole, pero naiilang pa rin siya. Kumuha siya ng red wine at binagtas ang daan patungo sa gilid ng bahay. Medyo madilim sa bahaging iyon. Nakaupo siya sa long bench at tinestretch ang mga paa niya. Ang nasa harapan niya ay ang mataas na pader na gawa sa konkrito. Nakahanay sa ibaba niyon ang mga halaman na nakatanim sa lagayang gawa ng luwad. Sa kinaroroonan niya ay tanging bilog na buwan lang ang tumatanglaw. Tahimik din doon. Dinig pa rin niya ang boses ng mga nagkakasiyahan sa party ng mama ni Bernard. Pero hindi ganoon kalakas. Bumuntong hininga siya at sumimsim ng red wine mula sa hawak na baso. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga kaluskos na nanggagaling sa kabilang panig ng pader. Napatayo siya at napaatras, pero hindi siya umalis. Nakapako lang ang mga mata niya sa pader, para bang sadya niyang hinihintay na kung ano ang bigla na lang susulpot doon. Napasinghap siya ng may malaki at maugat na kamay ang kumapit sa taas ng pader. Maganda ang kamay na iyon at maganda ang hugis na mahabang daliri nito. Parang modelo ng mamahaling relong panlalaki. Malinis ang kuko. Ang dulo ng mga daliri nito ay malulusog ang kulay. Maputi na mamula-mula. Kung hindi lang malaki ang kamay na iyon ay baka akalain pa niyang kamay ng babae iyon. The things I do for love. Shit. Bubulong-bulong ang may-ari ng boses na iyon. Nanigas ang likod niya dahil pamilyar sa kanya ang baritonong tidig na iyon. Hindi naglipat minuto ay naging dalawa na ang kamay na nakakapit sa pader. Tapos ay kumuha ito ng buwelo sa mga kamay at itinulak pataas ang katawan. Christian? Gilalas niyang sambit sa pangalan ng lalaki nang maaninag na niya ang mukha nito. Gulat din itong napatingin sa kanya. Nakatuod ito sa loob kung ilang segundo. Hindi makapaniwalang siya ang una nitong makikita. Siya man ay hindi inaasahan ang pagkikita nilang iyon. Kitang-kita ang pag-iigtingan ng mga muscles nito sa braso. Anong ginagawa nito sa birthday party ng mama ni Bernard? At inakyat pa talaga nito ang pader. Ang sabi pa naman niya ay iwasan na niya ito. Pero paano niya gagawin iyon kung bigla na lang itong sumusulpot?
Buhat na maghiwalay sila ay ang dami na nitong kabaliwang ginagawa. Pero ang mga pinagagawa nito, kung hindi wild ang tawag doon, ano pala? Ang lantaran nitong pagluhod sa tapat ng bahay ampunan. Kahit na maraming tao sa paligid ang agaw pansin nitong eksena. Sa press conference, ang pagsunod nito sa kanya sa restaurant at ang pagpapaalis nito sa lahat ng mga customers. At ang pakikipagsuntukan nito kay Bernard. Ang pakikipagsabwatan nito kay Clark para mapapunta siya sa Gaston Hotel. At ngayon ay ang pag-akyat nito sa pader ng propriedad pamandin ng mga Alvarez. Baliw na nga itong tunay. Napakurap-kurap ito. You are my wife, right? Please, tell me, I'm not imagining things. Sambit nito bahagyang natulala pa. Dumulas tuloy ang isa nitong kamay at muntik itong mawala ng balanse at mahulog. Hoy Christian, ako nga ito. Nagawa niyang isahing hakbang lang ang distansya mula sa kinatatayuan niya hanggang sa gilid ng pader. Tiningala niya ito. Ano namang kabaliwan ito, Christian? Nabuang ka na talaga, no? Kapag nahulog ka riyan at napilayan, lulumpuhin na lang talaga kita. Mahina ang boses niyang sikmat dito. Hindi niya malakasan ang boses dahil baka may makarinig sa kanya at makita si Christian na inaakyat ang pader. Tumabi ka sandali, tatalon ako. Aninto naman sa kanya. Tatalon saan? Dito sa loob? Yeah. Namilog naman ang mga mata niya. Hindi mo ba alam kung kaninong pader ang inaakyat mo? Sa mga Alvarez. I am aware, honey. Alam mo naman pala. Ano tong ginagawa mo? Gusto mo bang magkagulo rito? Gusto mo yata talagang makulong eh. Parang aatakihin siya sa puso sa mga pinagagawa ni Christian. Hindi niya akalaing may ganito palang ugali ang dating asawa. Matigas pala ang ulo nito kung may gusto talaga itong gagawin. Ngumiti ito at tuluyan ng tumalon sa loob ng bakod. Diyos ko, Christian! Sinuyod niya ng tingin ang kabuuan nito. Don't worry, honey. I've come armed and ready for the battlefield. Ngumiti ito sa kanya at ipinakita ang maskara na galing sa bulsa ng pantalon nito. Christian, kaklaruhin ko lang ha. Huwag mo akong hinahani-hani dahil hindi pa tayo nagkakabalikan. Umusli naman ang mga labi nito. But we made love already. Ano ngayon? Pagtataray naman niya dito. Don't tell me you're like the song. You know that? Making love out of nothing at all? Hindi siya nagsalita at pinagkrus lang ang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Umalis ka na, bago ka pa makita ng pamilya ko rito o ang pamilya ni Alvarez. Matigas itong umiling sa kanya. No, I'm here to make sure that no one makes move on my wife. Napabugan na lang siya ng hangin sa sinabi nito. Binabakuran ba siya nito? Napatingin naman si Christian sa shot glass na nakapatong sa long bench. Is that yours? Napasulyap naman siya sa red wine. Oo, bakit? Don't drink that. It's on the stronger side. Baka malasing ka. Pakialam mo ba kasi, Christian, hindi na tayo mag-asawa. Ikinulong ni Christian ang mga mata niya sa matiim nito mga titig. Ano tayo? Sasabihin mo na namang magkaibigan? Hindi nagkakainan ang magkaibigan, Liana. At hindi pinupulaan ng similya ang kaibigan. Natilihan naman siya. Ang bibig mo. Namula naman ang mukha niya dahil pinapaalala nito ang ginawa nila sa hotel. Ate Liana? Si Nicole iyon. Palapit ito sa kanila. Napaigtad siya at hindi malaman kung ano ang gagawin. Relax. Susuotin ko ang mask ko. Bulong nito sa kanya sa kalmadong boses. May hagod ang boses nito. Lalaking lalaki talaga. Ate Liana, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka na ni Papa at Mama, pati na ni Kuya Dylan. Napasulyap ito sa lalaking katabi niya. Nakasuot na ng maskara si Christian. Kalahati ng mukha nito ang natatabunan ng itim na maskara. Ang makikita lang ng tao ay ang tungki ng matangos nitong ilong at ang ibabang kalahati ng mukha nito, kasama na ang mapupula nitong mga labi.
kung saan nagtagal ang mga tingin ni Nicole. "Sino iyong katabi mo, ate?" Tanong naman nito. Nag-alis siya ng bara sa lalamunan. "Serbidor. Nagpakuha kasi ako ng red wine sa kanya." Itinuro niya ang kupetang ininilapag niya sa long bench. Napatango-tango naman ang dalagita. "Bakit parang hindi serbidor? Modelo ba yan, ate? Parang ang tikas ng katawan. Tapos ang tangkad," at umawang ang mga labi ni Nicole. Nangitian ito ng lalaki. Gusto niyang pukpukin ang ulo ni Christian. Bakit kailangan pa nitong ngitian ang kapatid niya? Hindi ba nito alam na nakakahalina ang mga ngiti nito? Pasimple niyang tinapunan ng matalim na tingin si Christian. Naintindihan naman agad nito ang ibig sabihin ng matalim na titig na iyon. Ura-urada ay binawi nito ang ngiti at pinag-isang linya lang ang mga labi nito. Inangkla na niya ang kamay sa braso ng kapatid. "Halika na, bumalik na tayo sa table natin." Sige ate." Parang wala pa rin ito sa sarili. Hindi mapakali sa kinaupuan si Liana. Pasulyap-sulyap siya sa kay Christian na umaaktong serbidor sa party na iyon. Paano kung malaglag ang hawak nitong tray? Paano kung may makakilala dito? Paano kung mamukhaan ito na kung sino? Tiyak na magkakagulo roon. "Ate Liana, bakit ang lakas ng dating ng serbidor na yan?" Kalabit sa kanya naman ni Nicole. Nakapalungumaba ito at nakasunod ang tingin sa bawat kilos ni Christian. Kanina pa nito hinahayo ng tingin ang kabuuan ni Christian. Mula sa magandang kutis, ng kalahating ibaba ng mukha nito na hindi natatakpan ng suot nitong maskara, hanggang sa balapad nitong mga balikat at likod, patungo sa manipis nitong tiyan, pababa sa maumbok nitong puwet, at pababa sa mahahaba nitong mga binti na kay lakas tingnan tuwing humahakbang ito. Hindi lang si Nicole ang napapatingin kay Christian. Halos lahat ng mga kababaihan sa naturang party ay napapasunod ang tingin dito. Gusto na lang niyang mapakamot sa ulo. Siya ang kinakabahan para kay Christian. "Ate, paano kaya kung lapitan ko siya at tanungin ko ang pangalan niya?" "Huwag na. Huwag mong gagawin yan." Tutol naman niya rito. "Bakit naman? Mukhang mabait naman at nginitian niya ako kanina. Naalala mo? Feeling ko hindi ako maiisnab niyan kung tatangkain kong kausapin siya." Napalagok naman siya sa red wine nang wala sa oras. Nang lingunin niya ang dakong kinaroroonan ni Christian, ay kamuntikan pa niyang maibuga ang red wine na nasa loob ng bibig niya. Dahil seryoso itong nakatingin sa kanya. Salitan ang tingin nito sa mukha niya at sa hawak nitong red wine. Napanganga siya at wala sa loob na biglang naibaba ang red wine. Sinabi nga pala nito sa kanya kanina na matapang ang red wine na iyon. Pero bakit ba ang biglang bumibilis ang tibok ng puso niya? Dahil ba sa kaba sa isiping baka magkagulo roon o dahil sa matiim na pagkakatitig sa kanya ni Christian? Gusto niyang tumili at sambunutan ang sarili. Kanina ay gusto na niyang maghikap dahil wala siyang kakilala sa party na iyon. Ngayon naman ay gustong pumutok ng dibdib niya sa halo-halong emosyon dahil naroroon ang dating asawa. "Ate, lapitan ko na ha." Hindi na napagpapigil pa si Nicole at tiyak ang mga hakbang na nilapitan nga nito si Christian na inaakala ng lahat na serbidor sa party na iyon. Napasunod siya sa likuran ng kapatid. Napahinto sa paglalakad si Christian nang makita nitong papalapit sila rito. Ang katawan nito ay para na rin namang sa magiting na mandirigma. Tuwid na tuwid ang likod nito at maganda ang porma ng katawan, kahit na ang suot pa nito ay simpleng uniforme lamang. "Hello." Masiglang bati rito ni Nicole. Mabilis lang ang tinging ipinagkaloob dito ni Christian. Tapos ay lumipat agad ang tingin nito sa kanya. Sa mga mata niya ay nagtagal ang mga titig nito. Parang wala itong pakialam kahit nakikita ng mga tao kung paano ito tumitig sa kanya. Napanganga naman si Nicole. Tumingin ito sa serbidor, tapos ay sa kanya.
Si ate pala ang crush mo. Hindi nito napigilang isatinig. Namula ang buong mukha niya, kasabay ng pamimilog ng kanyang mga mata. Anong crush? Bumalik na kasi tayo sa table natin, Nicole. Pangungumbinsi naman niya rito. Crush mo ba ang ate ko? Patuloy na tanong ng dalagita kay Christian. Walang abog na tumango naman si Christian. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Kaya lang, para na siya kay Attorney Bernard, si ate ko. Sa sinabing iyon ni Nicole ay dumilim ang anyo ni Christian. Hindi nito itinago ang paggalaw ng mga muscles nito sa panga at ang pagdidilim ng mga mata nito. Hala, galit ka kaagad niyan? Seloso mo naman kuya, hindi naman kayo magkakilala ng ate ko. Hindi ito sumagot sa kanya, pero nalulunod siya sa mga klase ng titig na ipinupukol nito sa kanya. Hindi siya nito nilulubayan ng tingin. Nakatutok lang sa kanya ang mga mata nito. Tara na Nicole. Yakag ulit niya sa kapatid. Bumalik na tayo sa... Stop drinking that red wine. Ito ang inumin mo. Inilapit nito sa kanya ang baso ng orange juice. Nalaglag naman ang panga ni Nicole nang marinig ang boses ni Christian. Alam na niya kung bakit. Maganda ang boses ni Christian at lalaking lalaki iyon. Buo at mababa. Masarap sa pandinig ng babae. Maliban doon ay nagulat din ito nang biglang nagsalita ang serbidor. Napatingin naman si Nicole sa basong hawak pa rin ng serbidor na gusto nitong ibigay sa kanya. Nagulat din ito sa concern na ipinakita ng serbidor sa kanya. What the? Sambit naman ito. Who are you really? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Is this a prank? Are you really a celebrity? Nasa prank show ba kami? Where are the cameras? I knew it. Sabi ko na talaga artista kayo eh. Umiling lang si Christian. Kinuha nito ang kamay niya at pilit na pinahawakan sa kanya ang baso ng juice. Tapos ay disimulado itong lumapit sa tabi niya at may ibinulong. If you get drunk, I'll kiss you. So make sure you stay sober. Kahit hindi lumingon si Christian ay dinig niya ang yabag ng taong papalapit sa kinatatayuan niya. Napabuntong hininga siya at bago pa makapagsalita ang babaeng lumapit sa kanyang tabi, ay itinaas na niya ang kamay kung saan suot niya ang wedding ring. May asawa na ako. Tipid niyang sabi rito. Mababa ang boses at hindi nag-abalang lingunin man lang ang bagong lapit. Nakatuon lang sa unahan ang mga tingin niya. Siya itong parang kabayong may nakaharang sa gilid ng magkabilang mata kasi diretso lang ang tingin niya. Sa totoo lang ay gusto na niyang mayamot sa party na iyon. Ilang ulit pa ba siyang lalapitan mga bisitang babae para tanungin kung ano ang pangalan niya at kung single pa ba siya. Sinasabi na nga niyang kasal na siya. Sabi ng babae at padabog na nagmarcha papalayo. Napailing na lamang siya rito. Nakapwesto lang siya sa malapit sa buffet table at mula sa kinatatayuan niya ay direkta niyang nakikita ang kinauupuan ni Liana. Liham siya napangiti na makitang hindi na nito hinahawakan ang red wine nito at ang juice na inabot niya ang pinagkakaabalahan nitong inumin. Natakot siguro ito sa sinabi niya. Seryoso rin naman siya. Hahalikan niya talaga ito kapag nalasing ito. Excuse me, pwede ko bang matanong kung ano ang... Itinaas niya agad ang kanyang mga kamay. May asawa na ako. Aniya bago pa matapos ng isa namang babae ang litanya nito. Hindi ba mauubos ang mga ito? Bakit ba nagkaka-interes ang mga itong makipagkilala sa kanya? May suot naman siyang maskara. Nakiling niya ang ulo at naalala ang sinabi sa kanya ni Mark noong sumama siya sa nabulyaso nitong lakad. Mark said, his height and physiques are attracting too much attention. Nagulat siya nang may walang abog na sumiko sa tagiliran niya. Napalingap siya rito. Babae. Maliit lang ito at nakasuot ng uniformeng kagaya ng sa kanya. Nakatingala ito sa kanya at nakangisi. Ang dami mo ng tagahanga rito. Galing ka ba talaga sa agency namin?
Bakit ngayon lang yata kita nakita? Usisa naman ito sa kanya. Hindi siya sumagot sa tanong nito. May asawa ka na ba talaga? O props mo lang iyang singsing? Pangungulit naman ito sa kanya. I am married. Tipid niyang tugon dito. So totoo ngang may asawa ka na. Tinanguan naman niya ang babae. Ang swerte naman ng asawa mo. Napatingin ito sa braso niya. Parang ang laki ng braso mo. Pwede bang pahawak? Tatanggihan pa lang niya ito ay nakapisil na ang kamay nito sa braso niya. Nagulat siya sa ginawa nito. Ang tigas naman ng braso mo. Humahanga nitong papuri sa kanya. Napatingin siya sa dako ni Liana at namilog ang mga mata niya nang makitang sa kanila ito nakatingin, kasama ang babaeng malapit sa kanya. Wala itong kangiti-ngiti sa mga labi nito. Gumalaw ang lalamunan niya at malalim siyang napalunok. Mabilis pa sa kisap mata na pinalis niya ang kamay ng katabing babae at dumistansya dito. Baka mabawasan pa ang iniipon niyang punto sa asawa niya. Please, lumayo ka sa akin. Hindi ako komportabling hinahawakan na lang ako bigla. Ang sungit naman, parang hawak lang eh. Umusli ang nguso nito. Umangat uli ang kamay nito. Hahawak sanang muli sa braso niya. Subalit mabilis niyang tinabig ang kamay nito. Sobra naman to. Makatabig ka naman para akong may nakakahawang sakit ah. Please, lumayo ka. Just don't touch me. Baka magalit ang asawa ko. Wala naman dito ang asawa mo. Kahit na. He moved a little far away. Parang nananadyang lumapit ulit ito sa kanya. Pinukol niya ito nang hindi natutuwang tingin. Stay away from me. Matigas at mariin niyang sambit sa bawat kataga. Tapos ay tinalikuran na niya ito at iniwang nakatigalgal. Nakatayo sa gilid ng pool si Liana. Nakatitig sa asul na tubig. Backless evening dress na suot niya. Kaya ramdam niya ang dapya ng malamig at panggabing hangin sa kanyang mga balat. Lalo na sa hubad niyang likod. Yumaya po sa magagandang hugis ng katawan niya ang tela ng damit. Hawak niya sa isang kamay ang baso ng orange juice. Hindi na siya nangahas na uminom ng red wine. At alam niyang nakabantay sa kanya si Christian. At nakasunod ang mga mata nito sa bawat kilos niya. Hi! Napalingon siya sa babaeng lumapit sa kanya. Sopistikada ang babae. Pulang-pula ang lipstick nito sa mga labi. Elegante ang pagkakakulot nito sa buhok. Kulay pilak ang evening dress nito. Nakatulad ng suot niya ay hapit din sa katawan. So, you're the missing princess. Pauyam nitong tanong sa kanya. Nakatikwas din ang kilay nito. Kumunot naman ang noo niya. Pinili niyang huwag nang magkomento nang matugunan niya ang pang-uyam sa boses nito. Mukhang hindi siya nito gusto. Pipi ka ba? Pasuplada nitong tanong sa kanya. Pinutol niya ang nababagot na tingin sa babae. Ano ba ang gusto mo talagang sabihin sa akin? Sabihin mo na. Sumulyap muna ito sa dako ni Attorney Bernard. Nakausap ang ibang mga kakilala nitong abogado. Kasama pati si Senador Salvacion. Nakatapik sa balikat ni Bernard ang kamay ng senador na tila ipinagmamalaki nito ang binata sa mga kausap nito. Ako ang babaeng nararapat kay Bernard, hindi ikaw. Ang tagal kong nasa tabi ni Bernard. Tapos biglang aagawin mo siya sa akin? Oo, anak ka nga siguro ng senador. Pero matagal na panahon kang nahiwalay sa kanila. Paano kami nakakasiguro na disenteng tao ka? Kung ako kasi ang tatanungin, mukha kang mababang uri ng babae. Umahon ang inis niya sa lantarang panghuhusga sa kanya ng babae. Pinukol niya ito ng ngising may bahay ng sarkasmo. Bakit parang gigil na gigil ka sa akin? Natatakot ka ba dahil nagpapakita ng interes sa akin si Attorney Bernard? Naningkit naman ang mga mata nito. Layuan mo si Bernard. Kay Bernard mo sabihin yan. Sino ba ito sa tingin nito? Kontrabida sa drama ng serye?
Akala ba nito ay magpapaintimida siya rito? Kung gusto ka ni Bernard, gusto ka talaga niya. Kahit dumating pa ako, walang mababago sa damdamin niya. Pero kung hindi ka niya gusto, hindi talaga. Kahit hindi ako dumating, wala pa rin mangyayari na ganon. Kumuyom ang mga kamay nito. Baka sa matinding inis nito sa kanya. Kasabay ng pagmumura nito ay biglang itinulak siya nito sa pool. Hindi niya napaghandaan iyon. Hindi niya akalaing maglalakas loob itong itulak siya sa pool. Kahit na alam nitong maraming bisita sa party. Napasinghap siya at lumanghap ng hangin. Pinuno ng dibdib bago siya tuluyang bumagsak sa tubig. Pero wala pa mang 5 segundo ay may tumalon sa pool at may malakas na bisig na ang yumapo sa baywang niya. Maagap siyang hinila patungo sa mga baitang ng pool na nakalubog sa tubig. Tapos ay binuhat siya nito paahon. Marunong naman sana siyang lumangoy. Pero paano pa siya lalangoy kung may tumalon na agad para sagipin siya? At ang lalaking sumagip sa kanya ay walang iba kundi si Christian. Napakapit siya sa leeg nito habang buhat-buhat siya ng dating asawa. Suot pa rin nito ang uniforme pang serbidor at ang maskara. Natuon na sa kanila ang atensyon ng mga bisita. Tila huminto sa paggalaw ang lahat at napakulang sa kanila ang mga mata. Ibaba mo na ako. Mahina niyang sabi kay Christian. Ibinaba naman siya nito. Pero kinubkob nito ang mukha niya. Are you okay? Naroroon ang pag-alala sa boses nito. Iniyuko nito ang ulo para matitigang maigi ang mukha niya. Sinusuri nito kung totoong okay lang ba siya. Okay lang ako. Paano siya hindi magiging okay? Itumalon ito kaagad pagkahulog niya pa lang sa pool. Lumingap ito sa paligid. Where's the towel? Wala bang mag-aabot ng tuwalya rito? Nagtatagis ang bagang nitong tanong. Mabilis namang lumapit dito ang natatarantang kasambahay. Bitbit na nito ang makapal at malinis na tuwalya. Pahablot na kinuha ni Christian ang tuwalya mula rito. At buong ingat na ibinalot iyon sa basa niyang katawan. Nilalamig ka ba? Sigurado ka bang walang masakit sa'yo? Walang masakit sa akin. Sagot naman niya kay Christian. Napatitig siya rito. Ito man ay basang-basa rin. Pero parang hindi nito alintana iyon. Basa ka rin, sabi naman niya kay Christian. I'm fine, don't worry. Anito sa kanya. Pagkatapos nitong masiguro na wala siyang tinamong sugat o gasgas, ay sinimula na nitong suyurin ng tingin ang palibot. Madilim ang anyo ng mukha na hinanap nito ang babaeng siyang may sala sa pagkakahulog niya sa pool. Natakot siya dahil alam niyang may gagawin na naman si Christian. Malinaw ang tingin at talim ng titig nito na nasa anyo ng mukha nito. Hinawakan siya nito sa braso. Christian, kumalma ka. Bulong niya rito. Found you. Usal nito sa pagitan na magkalapat nito mga ngipin. Nakatitig sa babaeng nagsabi na ito ang para kay Bernard. Christian, kung ano mang iyang iniisip mong gawin, huwag mo nang ituloy. Pigil naman niya rito. Just a second, honey. Balik bulong nito sa kanya. Tapos ay malalaki ang hakbang na nilapitan nito ang babae. Natutop niya ang tapat ng bibig nang haklitin nito ang braso ng babaeng iyon na kaagad na napatili. Natakot ito kay Christian. Who the hell are you? Don't touch me! Tili nito. Namumutla ang mukha nito. Naaasar naman na tumawa si Christian. I wouldn't want to touch you either. Trust me. You make my skin crawl. Kung ganun ay huwag mo akong hahawakan. Hindik nitong sigaw. Itinulak mo sa pool si Liana. At kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa kanya. Nagtatagis ang mga bagang na wika ni Christian. Are you crazy? Let me go! Nabitin sa hangin ang boses nito dahil walang kahirap-hirap itong binuhat ni Christian at inihagis sa pool. Dumagapak ang mamnipis nitong katawan sa tubig.
Nilamon na rin ng tubig ang matinis na tili ng babae. Parehong lahat ng reaksyon ang mga taong nakasaksi sa ginawa ni Christian. Lahat ay napasinghap at namilog ang mga mata. Wala siguro ni isang nakaisip na magagawa ng isang serbidor na maghagis ng babae sa pool. Siya man ay hindi makapaniwala sa nakita ng dalawa niya mga mata. Nalaglag ang panga niya. Diyos ko, talagang hinagis nito sa pool ang babae. Hindi man lang ito nagdalawang isip. Baliw ka na talaga, Christian. Sigaw ng utak niya. Sira ulo talaga ito. Hindi niya akalaing magagawa iyon ni Christian. Sino ba talaga ang nagsabing mabait ito? Hindi ito mabait. May itinatago talaga itong sungay. Bumalik si Christian sa tabi niya at humawak na mahigpit sa kamay niya. Hindi na niya sinubukang hilahin ang kamay dahil alam niyang hindi na naman iyon bibitawan ni Christian. Are you sure you're okay? Malumanay na ulit ang boses nito. Maamo ang mukha nito ngayong kausap siya. Samantalang kanina ay para itong mabangis na hayop na nagmamadaling sagpangin ang babae. Mabuti na lang at marunong na namang lumangoy ang babae dahil wala talagang naglakas loob na tulungan ito. Pag-ahon nito sa pool ay dinuro-duro agad ng babae si Christian. Tumutulo pa ang tubig sa laylayan ng evening dress nito at ganoon din sa dulo ng buhok nito. Ipapatanggal kita sa trabaho mo. Baka hindi mo ako kilala. Mayaman ang pamilya ko. Talak nito. Nag-iigtingan ang mga ugat nito sa leeg habang nakatingala kay Christian na hindi malang nag-abalang ibaba ang mukha nito sa babae. Ngumisi lang naman si Christian. Hindi ito makitaan ng kahit kaunting pagkatinag man lang dahil doon ay lalong nagpuyos ang babae. Tanggalin mo yung maskara mo. Huwag kang duwag. Ipakita mo sa amin kung sino ang tanga na gustong lumaban sa pamilya ko. Sure. Mariing wika naman ni Christian. Walang pagdadalawang isip na tinanggal nito ang maskara. Tumambad sa lahat ang magandang hugis ng mga mata nitong tila salawi na kay talas kung tumingin at tumatagos. Nakita niya ang pagsipol ng paghanga sa mga mata ng mga kababaihan. Nang sa wakas ay mabistahan ang kabuuan ng mukha ni Christian na akala ng mga ito ay serbidor kanina. Ano ang pwede mong gawin laban sa akin? Tanong naman ni Christian sa babae. May halong paghahamon sa timbre ng boses nito. Napipila naman ang babae. Dalulo nito ang dila nito. Ibinuka nito ang bibig pero parang umurong ang boses nito. Naputol ba ang dila mo? Napalunok naman ito. Kilala kita. You are Christian Williams. Ito na ang sumambit sa pangalan nito. Napamulagat naman ang babae. Ang CEO ng Williams Corporation. Kung nagulat ang babae ay mas nagulat ang mga bisita. Hindi siguro naisip ng mga ito na ang serbidor na pinagkakainteresan ng mga ito ay ang CEO pala ng Williams Corporation. Sino ba kasi ang mag-iisip na ang isang Christian Williams ay mag-aabot ng inumin sa mga bisita? Anong ginagawa mo rito? Dumagungdong naman ang boses ni Bernard. Nalilisik ang mga matang sumugod ito sa kinaroroonan ni Christian. Hindi ka imbitado sa party na ito. Party ito ng mama ko. Hiyaw naman ito. Hindi na tinag si Christian. Hindi malang kumurap ang mga mata nito. Tuwid at matatag itong nakatayo. Christian, bitawan mo muna ako. Bulong naman ni Liana rito. Baka kasi lalong magkagulo. Pinisila na Christian ang kamay niya. Bitawan mo si Liana. Patuloy na sigaw naman ni Bernard. I refuse. Bernard Alvarez. Matigas ang liig na sambit naman ni Christian. Hanggang dito ba naman manggugulo ka? Paasik nitong tanong kay Christian. Manggulo? Bakit hindi mo iyan sabihin sa babaeng dahilan kung bakit nahulog sa pool si Liana? Natigilan naman si Bernard. Napatingin sa nakayukong babae. Marga? I'm sorry, Bernard.
Wika naman ng babae. Mabuti na lang din at hindi nito naisipang itanggi ang ginawa nito. Natakot siguro ito kay Christian, na sinibat pa man din ito ng matalas na malamig na tingin. "Si?" Pang-uuyam na sabi naman ni Christian. "Nasaan ka?" Nang inihulog niya sa pool si Liana. "Wala ka. Ako ang nandun agad. Ako. For someone who wants to replace me as the husband, you are quite low, aren't you?" Kumuyom naman ang mga kamao ni Bernard. Nagpatuloy sa pagsasalita si Christian. "Tiyakin mo muna na walang babae naghahabol sa'yo ang magtatangkang saktan si Liana dahil ako ang makakalaban nila. At siguro naman, nakita mo kung anong ginawa ko kanina." Yukong-yuko lang ang ulo ng tinawag ni Bernard na Marga. Hiyang-hiya ito at hindi na nito natagalan ang pang-uuyam ng mga titig ni Christian at mabilis na ito namartya papalayo. Napasulyap siya sa kanyang pamilya. Nakatingin ang mga ito sa dako nila. Tuwid ang ekspresyon sa mukha ng senador. Si Dila naman ay nakatiimbagang. Parang gusto nitong lumapit. Subalit pinigilan ito ng senador. Ang mama naman niya ay tila nag-aalala. Si Nicole ay nag-aalala rin na may halong pagkamangha. Parang kaya niyang hulaan ang tumatakbo ngayon sa loob ng utak ni Nicole. Iniisip nitong ang lalaking kinausap pala nito kanina ay si Christian Williams. Naiintindihan na siguro nito ngayon kung bakit biglang nagdilim ang anyo na mukha nang inaakala nitong serbidor na kanina nang sabihin nitong siya ay para kay Bernard. Lumapit si Senator Salvacion at huminto sa harap mismo ni Christian. "Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito gayong inalerto na namin ang mga gwardya. Nakilatising mabuti ang mga taong papasok sa gate." Kaya pala umakyat ng pader si Christian. Alam na pala nitong hindi ito makakapasok sa gate. "Senator Salvacion, I have come here with a purpose to look after your daughter. Iyon lang ang dahilan kung bakit nandito ako. Wala talaga akong intensyong manggulo o gumawa ng eksena." Nagbuga ito ng hangin, kahit gulo pa rin ang kinahantungan ng lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ng senador. "Palalampasin ko ang ginawa mong pagpunta mo rito, kahit wala kang imbitasyon, dahil tinulungan mo ang anak ko. Pero hindi pa rin kita gusto para sa anak ko. Kaya huwag mo na uling lalapitan si Liana. Ipagwalang galang na po ninyo. Kahit na humadlang pa ang kahit na sino, ay hindi pa rin ako titigil sa paglapit kay Liana." Buong tapang na sabi naman ni Christian. Kahit isang saglit ay hindi nawala sa mga mata nito ang kislap ng katatagan. Christian was hard soul to break. He wouldn't even bend. Matagal na pinagmasdan ng senador si Christian bago ito lumingon sa kanya. "Let's go home, Liana."